Nasa bus na naman kami. Kasama ko si Spider-Man. Naka-Spider-Man siya ngayon. Isang linggo na naman kaming busy. So, balik kami sa science lesson niya kasi okay na siya. Hindi siya naka-attend ng isang beses doon kasi nga nagkasakit siya last week. So, ngayon okay na siya kaya back to lesson ulit. Mamaya sa labas ulit kami kakain. Meron siyang daladalang papel na may drawing niya. Hindi ko alam kung ano yun. Gusto niya lang ilagay sa bulsa niya. Naintindihan niya. Sabi ko papel. Sabi niya paper. Naintindihan niya. What is papel? Paper. Yeah. Biyahe na kami. Malapit lang naman yun dito sa amin. Mga 6 stop. Yun nga lang medyo mahaba yung lakarin. Kaya kailangan namin malis ng maaga. Waiting kami. May 5 minutes pa bago ang lesson. Kararating lang namin. Yan yung yung lesson. 208. 208. Rest muna. I just need my people to go in. What? I don't need a bed. Okay. Ayaw daw niya magdala ng bag sa loob. Kahit tubig daw ayaw niya. Gusto niya lang yung siya lang, tao lang daw. Pagbigyan ng hilig, ng walang ligali. Ganun lang. Sa labas ulit kami kakain after lesson. Dito lang ako mag-aantay for 1 hour. Antayin ko siyang matapos. Ando na siya sa loob, so waiting ako dito. Ang ganda tingnan ng garden dito. Isang oras din ako mag-aantay dito. Paupo-upo muna. Ito na lang maganda yung upuan nila dito. Yung waiting area. Yung buhok ko minumura na naman ako. Parang maze yung footbridge na dinadaanan namin, no? Simula dun sa may baba, tapos paikot, tapos, ayan, patawid dun sa kabila. Napakahabang footbridge. Katatapos lang ng lesson niya, kaya punta naman kami sa mall para kumain. Doon kami pupunta sa may pink na yun, no? Sa Panda Place. Itong footbridge na to ay paikot. Hanggang doon pa yung footbridge na to. Diba, napakahaba. Kaya safe sa mga bata talaga. Kaysa makipagpatintero ka dyan, oh. Did I see the brown building? Oh. Brown building? No. Like It's there at the back. I know, it started to rain. Oh! Umuulan na naman. Buti na nga lang itong footbridge dito ay may bubong. Kakain muna kami. Gusto niya kumain sa sushi. Pagkatapos nga naming maglakad sa napakahabang footbridge ay pumasok kami dito sa Panda Hotel. Hindi para mag-check-in kundi dito lang kami dumaan papunta sa Panda Mall. Dahil may shortcut dito na lang kami dumaan. At dahil ilang beses na nga rin kaming nakadaan dito kaya alam na rin ang alaga ko kung saan kami pupunta. Pagbaba nga namin galing sa Panda Hotel ay nakarating na nga rin kami agad dito sa restaurant na gustong kainan ng alaga ko. Ito nga yung sushi. At pagpasok nga namin ay talaga namang napakalamig ng lugar. Namin yung kanilang mga pagkain. Dahil nga sushi restaurant to, adi mga sushi nga din ang tinda. Yun nga lang talaga, pagpasok namin dito, yung mga staff nila ay hindi nakakaintindi ng English. Kaya naman, pati tuloy ako ay nabubobo. Hindi niya maintindihan kung ano yung sinasabi ko sa kanila. Restaurant at medyo nakakatanga, ha? First time kong pumasok dito para kumain. Ay nako, nakakabobo, ha? Tapos tingnan mo yung order nila, nakakatuwa. Ito talaga ang mahirap dito sa ibang bansa kapag hindi marunong mag-English yung mga staff ay talaga namang mabubobo ka talaga. At sa wakas nga ay nagkaintindihan nga din kami kaya naman nakapag-order na rin ako ng pagkain namin. At tuwang-tuwa nga din talaga ako dito dahil ang in-order mong pagkain dito ay dinideliver nga ng train. At halos ilang minuto na nga lang din ay dumating nga ang una naming order at nagulat talaga ako. Sus ko po naman, napaka-kunti naman pala talaga. Hindi ko alam kung aabot ba to ng tiyan ko hanggang lalamunan ko lang. At habang inaantay
hinihintay pa nga namin yung iba pa naming order, ay ito namang alaga ko ay masyado namang areglado at naghanda na nga din ng sauce namin. Hindi lang para sa kanya at pinaghanda niya nga rin ako. At pagkatapos din ng ilang minuto pa ay dumating na nga din lahat ng order namin. Isa-isa na nga itong nagsidatingan at nagkumpisa na nga rin kaming kumain. Ang nakakatuwa dito sa restaurant na to ay pag upo mo ay sa table talaga ay hindi mo na kailangang magtawag pa ng staff kung may mga kailangan ka dahil naandyan na lahat. Andyan na ang kanilang mga tsara, chopstick, kung kailangan mo ng hot water, ng baso ay naandyan na nga din. Hindi mo na kailangang magtawag pa ng staff. At ang food mo na mga in-order ay hindi na nga rin kailangang i-deliver dahil nga dinideliver na nga ito ng train. Kaya naman tuwang-tuwa talaga ako. Pero in fairness naman, dito sa restaurant na to, kakaunti nga yung kanilang servings. Pero sakto lang din naman sa presyo at masarap din naman ang kanilang mga pagkain. Pero kung para sa ating mga Pilipino na sanay naman tayo sa talagang as in lamon talaga, ay hindi po pwede sa atin yung mga ganitong klase. Pwede lang siguro sa atin to kung mga merienda lang. Pero kung lunch or hapunan, aba ay baka pagdating mo sa bahay ay kakain ka uli. Maganda din naman na kahit paminsan-minsan ay ma-experience din nating pumasok sa mga ganitong klaseng restaurants o natin yung ibang klase ng pagkain naman. At hindi pa nga nakontento dito ang alaga ko dahil meron na nga kaming mga kanya-kanyang drinks. Aba ay nagtimpla pa nga ng green tea. Kaya na nga mahihirapang magtimpla talaga ng tea kasi nga nasa harapan mo na nga din. Nasa harapan mo na din ang hot water kaya hindi ka na talaga mamumroblema pa. Hindi mo na nga kailangang magtawag pa ng staff. Katapos namin kumain ay bayad na nga rin ako at lumabas na nga kami. At sakto naman na paglabas namin ay kakatila lang din nga ng ulan. Buti na nga lang at saktong pagkatapos namin kumain ay wala na nga yung ulan at dumiretso na nga kami sa bus station para umuwi naman.